maiiwasan natin at tayo'y ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Mga kapatid at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Noong pong nabilanggo si San Juan Bautista, nais niya sanang ang lahat ng kaniyang mga alagad ay maging tagasunod ni Jesus Nazareno. Subalit, may ilang mga alagad niya ang hindi pa rin sumusunod kay Jesus. Kahit ilang buwan na ang nakakalipas noong siya'y nabilanggo. At narinig natin sa Ebanghelyo ang pagkabahala ng mga alagad na ito ni Juan Bautista tungkol sa mga bagay na lilipas at mga bagay na mananatili at mabubuhay kailanman. Kaya naman narinig natin, nagtanong sila kay Jesus Nazareno kung bakit silang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo ay nag-aayuno. Ngunit ang mga alagad ni Jesus Nazareno ay hindi nag-aayuno. Ang mga Pariseyo po ay nag-aayuno dahil ito ay isang ritual ng kanilang relihiyon. Kung inyo pong mapapansin, ginamit ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ni San Lucas ang tungkol sa isang mapagmatuwid na Pariseyo nang ito'y nananalangin. At ang sabi ng Pariseyong ito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo na hindi ako kagaya ng ibang tao. 2 beses akong nag-aayuno, linggo-linggo." Ang akala ng mga Pariseyo, ang estriktong pagsunod nila sa mga batas, ang tanging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga, kung inyong mapapansin, ang kanilang pagsunod nakasentro sa batas at hindi sa Diyos. Dahil dito, natabunan na ng mga utos
ang tunay na presensya dapat ng Diyos. Kaya't anong sabi sa kanila ni Jesus Nazareno? Kayong mga Pariseyo, kayo'y mga mapag-imbabaw. Kaya nga ipinaliwanag niyang mabuti na walang kahulugan ang mga ritual at pag-aayuno na ating ginagawa kung ang ating puso at pag-uugali ay taliwas naman sa kalooban ng Diyos. Uulitin ko po, napakagandang paalala sa atin ni Jesus Nazareno na walang kabuluhan ang bawat ritual at pag-aayuno na ating ginagawa kung ang ating mga puso at pag-uugali naman ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya't pagmasdan din ninyong mabuti kung paano ipinaliwanag ng Diyos ang tungkol sa pag-aayuno sa ating unang pagbasa sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Sinabi ng Diyos na ang pag-aayuno ay walang kabuluhan kung patuloy naman nating inaapi ang mahihirap. Anong silbi ng ating pag-aayuno kung humahantong naman ito sa alitan at pag-aaway? Anong silbi ng pagdadamit ng sako at paghiga sa abo kung hindi naman tayo marunong makipagkapwa-tao? At ito ang nais ng Diyos. Tigilan na natin ang pang-aalipin. Sa halip, pairalin ang katarungan. Ang mga api, palayain at tulungan. Ang mga nagugutom, pakainin. Patuluyin sa tahanan ang walang tirahan. At ang mga tao na halos hubad na ay ating damitan. At ang pagtulong sa mga dukha ay huwag kakalimutan. Mga kapatid kay Kristo, ngayon pong nasa panahon tayo ng Kwaresma, napakaliwanag ang mensahe ni Jesus Nazareno. Walang halaga ang ating mga ritual kung ito ay pakitang tao lamang. Ang kinalulugdan ng Diyos ay ang kabutihan ng ating mga puso. Uulitin ko po, ngayong panahon ng Kwaresma, walang halaga ang mga ritual na ating gagawin kung ito'y pakitang tao lamang. Ang kinalulugdan ng Diyos ay ang kabutihan ng ating mga puso. Kaya nga po, magandang itanong natin sa ating mga sarili sa sandaling ito, kailan ako nagpakain ng isang pulubing nagugutom? Kailan ko dinalaw ang isang kakilalang bilanggo? Kailan ako nagpatuloy ng isang kaibigang walang tahanan at masilungan? Kailan ko dinalaw ang isang kamag-anak na may sakit? Kailan ko nakita si Jesus Nazareno sa mga dukha, sa mga maliliit nating kapatid at mga nasa laylayan ng lipunan? Kung wala ang sagot mo sa kahit isa sa mga katanungang iyong narinig, panahon na kapatid para magising ka. Iunat mo ang iyong mga kamay. Imulat mo ang iyong mga mata. Gamitin mo ang iyong mga pandinig. Ang mga taong ito na nangangailangan ng iyong awa
ay hindi taliwas sa iyong hinagap. Nasa tabi mo lamang sila. Nasa unahan mo lamang sila. Nasa likuran mo lamang sila. Hindi sila malayo. Buksan mo ang iyong mga puso at makikita mo napakarami nila. Amen.